COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA. Be the solusyon sa COVID-19. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, sa aming mga minamahal na mga magulang, guro, mag-aaral, at iba pang stakeholders. Kami ay inyong samahan sa pagtutok sa kauna-unahang virtual moving up ceremony ng Calamba Integrated School na may temang Sulong Edukalidad, Pagtataguyod sa Kinabukasan ng Bayan. Upang simulan ang ating palatuntunan, marapatin nating manahimik at makinig sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas na susundan ng panalangin at himno ng Kalamba. Mga kababayan,
ang pambansang awit ng Pilipinas. Para sa pambungad na pagbati, ating tunghayan si Ginang Maria Liza G. Pundano, ulong guro sa Ingles. Sa ngalan ng ating punong guro, Dr. Elsa D. Pagulayan, sa aking mga kapwa guro, mga magulang at mga mag-aaral, isang magandang araw sa inyong lahat. Lubos ang aking kagalakan sapagkat sa kabila ng pandemya na ating kinakaharap, tayo ay nakapagdaos ng isang programang kagaya nito. Binabati ko kayo mga mag-aaral sapagkat kayo ay nakatawid sa loob ng 4 na taong paghihirap at pagsisikap. Binabati ko kayo sapagkat nalampasan ninyo ang lahat ng hamon at pagsubok sa inyong pag-aaral. Binabati ko rin ang inyong mga magulang sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa kanilang mga anak. Binabati ko rin ang mga gurong nagsikap upang ang virtual moving up ceremony na kagaya nito ay maisakatuparan. Tayo ay sama-samang magtulungan, lalo na sa panahong kagaya nito. Ang pandemyang kinakaharap natin ay hindi lamang sa ating bansa, kundi pang buong mundo. Mga mag-aaral, hinahamon ko kayo na patuloy kayong mangarap, patuloy kayong magsikap, sapagkat ang panahon ngayon ay napakahirap. Patuloy kayong mangarap na abutin ang inyong mga pangarap sa buhay. Patuloy nating isulong ang edukasyon na may kwalidad para sa pag-unlad ng ating bayan. Maraming salamat mga magulang, mga mag-aaral, sa inyong pagsisikap. At sa oras nito, muli kong pinapasalamatan ang mga guro
na walang sawa at sobrang hirap na nagsikap upang ang virtual moving up ceremony na kagaya nito ay maisakatuparan. Maraming salamat at hangad ko ang inyong tagumpay na kayo ay magiging matagumpay pagdating ng takdang panahon. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Salamat po. Para sa pampasiglang mensahe, pakinggan natin ang pinagkakapitagang punong guro ng Calamba Integrated School, Dr. Elsa D. Pagulayan. Ang araw na ito ay hindi isang pangkaraniwang araw lamang, kundi natatanging araw na dapat ipagdiwang hindi lamang ng mga magsisipagtawid sa taong 2020. Ito'y pagdiriwang ng buong pamunuan ng Departamento ng Edukasyon. Higit sa lahat, mga magulang, mga mahal sa buhay, kaibigan na laging sumusuporta o umaalalay sa inyo. Pagkat ito ang naging bunga ng inyong patuloy na pagtitiyaga at inyong pagsisikap. Batid namin na dumaranas tayo ng isang pandemya. Lubha itong nakakaapekto sa bilang ng araw ng inyong pag-aaral na dapat ay nagugol pa ninyo ang mga ito sa paaralan, ngunit ang mga nararanasang ito ay hindi natin hawak, di kontrolado. Gayunpaman, bilang mag-aaral, natutuhan ninyong protektahan ang inyong sarili, pamilya, at maging ang inyong komunidad. Sa ganitong paraan, maaari ninyong patunayan ang kahalagahan ninyo bilang isang mag-aaral. Hindi sapat na kayo ay pag-asa ng bayan kung hindi ang maging katuparan ng pag-asang ito. Ang tema ng taong ito, Tung Edukalidad, pagtataguyod sa kinabukasan ng bayan. Sadyang kay dalisay ang edukasyon. Napakahalaga ng inyong papel na ginagampanan para sa isang matatag na bansa. Sa kabila ng umiiral na pandemya, isinasaalang-alang pa rin ninyo ang lahat ng aralin upang mabuhay sa panahong ito ng krisis. Tulad ng winika ng isa naming naging tagapanayam kailan lamang, there's still life after the outbreak. Tanggapin ang mga pagbabagong ito na may positibong pananaw. Hindi ito isang pangkaraniwang pagtatawid lamang. Manapay isang panibagong simula sa inyong buhay sa panibagong landas na inyong tatahakin. Maghatid ng pasasalamat sa mga guro, pamilya, sa lahat ng stakeholders ng ating paaralan at higit sa lahat sa ating buong may kapal. Congratulations! Tunay ngang there is still life after the outbreak dahil hindi naging hadlang sa paaralan ang pandemya upang gawaran ng pagkilala at karangalan ang mga mag-aaral na nagsipagtawid sa mas mataas na antas. Isang mag-aaral mula sa pangkat erudite ang magbibigay ng talumpati para sa mga mag-aaral na nagsipagtawid sa mas mataas na antas. Jaquilo Q. Alvarez. Isang mapagpalang araw po para sa ating magigiting na mga guro, mapagmahal na mga magulang, at para sa aking kapwa mag-aaral mula sa paaralan ng Calamba Integrated School. Bilang isang simpleng kabataan, isa ako sa naging saksi kung paano binuo ng mga paaralan ng bawat mag-aaral na wala ng patutunguhan ng kanilang mga buhay. Sa 4 na taon kong pag-aaral sa paaralang ito, hindi ko na rin mabilang kung ilan bang pagkakamali ang aking nagawa. Mga pagkakamali na naguhudyok sa akin upang bumangon muli. Ngunit sa kabilang banda, nakakalungkot mang isipin, parami na ng parami sa atin ang tila unti-unti nang nawawalan ng gana sa kanilang pag-aaral. Gusto na lamang tumambay sa kanilang mga tahanan. Gawing biro ang lahat. Ngunit gusto ko lamang po ipaalala sa inyo na tayo nabubuhay sa realidad, kung saan hindi panghabang buhay tayo isang sanggol na walang ibang iniisip kundi aliwin ang ating mga sarili, habang ang ating mga magulang ay nagpapakapagod. Hindi ba mas makakamtan natin ang totoong kasiyahan kung sakaling makita natin ang malaking pagbabago hindi lamang sa ating ginagalawan, kundi mismo sa ating sarili? Bilang mag-aaral na may mataas na pangarap, muli ko po kayong ineengganyo na patuloy abutin ang inyong mga mithiin sa buhay.
Gaano man ito kataas, huwag sanang maging rason upang tayo tumigil. Ang pag-aaral ay siyang tanging nating susi upang magkaroon at maganap ang malaking pagbabago sa ating kinabukasan. Kapag ikaw ay nagkamali, maaari kang bumangon muli upang itama ang mga bagay-bagay. Huwag kang mahiyang tumubo na tila isang halaman. Gawin mo kung ano ang iyong makakaya. Habang may isang kaibigan na handang makinig sa'yo, habang may isang paaralan na handang maging pangalawang tahanan mo, at habang may isang guro na handang magturo sa'yo, magpatuloy ka. Hindi bale kung ikaw ay nanggaling sa pampubliko o pampribadong paaralan. Bagkus, ang mahalaga rito ay ang mga leksyong natutunan mo habang nasa loob ka ng paaralang ito. Naaalala ko pa ang itinuran sa amin ng isa sa aming mga naging guro, na hindi na baling matuto ka ng kaunting leksyon sa bawat araw. Dahil ang kakaunti na yan, kapag ating pinagsama-sama, ay maaaring maging isang malaking leksyon. Malaking leksyon na alam kong panghabang buhay namin gagamitin. Ang edukasyon ay hindi lamang mananatili sa loob ng ating paaralan. Bagkus, habang tayo patuloy na humihinga, ay patuloy din natin itong dadalhin saan man tayo magpunta. Naniniwala rin ako na kung determinado kang matuto, walang bagay ang hindi mong pagtatagumpayan. Kaya sana kung gusto nating magkaroon ng magandang kinabukasan, huwag natin kalimutan ang salitang determinasyon sa bawat bagay na ating ginagawa. Matuto sana tayong mahalin ang salitang edukasyon dahil bilang kabataan, sa atin nakasalalay ang hinaharap. Tila wala nang mas gaganda pa sa kinabukasang may patutunguhan kaysa sa kinabukasang tuluyan ng napabayaan. Patuloy na sisisirin ang pinakamalalim na bahagi ng edukasyon upang sa huli ay maiwaksin natin sa lahat at masabi natin sa lahat kung gaano kaganda ang mga leksyon ating natutunan matapos tayong magtagumpay. Patuloy lang tayong manalig sa Kanya. Ang edukasyon ay hindi mawawala sa iyo. Sana ito'y pagkaingatan mo. Muli, para sa mga mag-aaral ng taong 2019-2020 na magsisipagtapos sa araw na ito, ako si Jackie Luquisoy Alvarez mula sa Grade 10 Erudite, masayang bumabati para sa ating lahat. Dumako tayo sa pinakahihintay na bahagi ng ating palatuntunan, ang pagpapakilala sa mga nagsipagtawid sa mas mataas na antas at paggawad ng karangalan sa mga natatanging mag-aaral. Narito ang mga mag-aaral na tatawid sa mas mataas na antas mula sa pangkat ng Special Education, ang kanilang gurong tagapayo, Angel Ann P. Sumage, at Coordinator ng SPED Department, ginang Irene Lourdes Bernadette D. Medrano. Mga mag-aaral na aakyat sa mas mataas na antas mula sa Special Education class. Mga lalaki: Casio Jr. Edmond N. Doliosa John Jolicis L. Salazar John Sin A. Mga babae: Estugal Lorichel L. Falcon Casaira Charmil C. Mago Gamira Maureen S. at Retusto Eliza Marie L. Narito ang mga mag-aaral na tatawid sa mas mataas na antas mula sa pangkat Amity at ang kanilang gurong tagapayo, ginang Marisa S. Abines. Isang malaking karangalan na ipakilala ko sa inyo ang mga batang magsisipagtawid sa mas mataas na antas mula sa baitang 10 pangkat Amity. Mga lalaki: Abuda Daniel M. Adwana Joseph D. Albo Kian Joseph C. Alcacid Kristan P. Bacalya John Paul F. Bakat
John Andre N. Bundalian Josh M. Cuenco Giancarlo E. Darca Darrell Hugh. De Alca Lawrence B. De Guzman Markley C. De la Cruz Carlos III A. Blake John Lloyd. Hastildo John Noel A. Lumabaw Brian. Malupa John L. Mendez James D. Mendua Fernando R. Obosa Christian Kyle L. Ramos Clarence John M. Rangas J. Lu P. Samera Mark Ellison C. At Silva Mark A. Mga babae, Abling Christine Ann B. Alcaide Elizabeth R. Alparo Arian Shane S. Ampatin Rhea May A. Anacta Rochelle F. Andrada Christine Joy Ban B. Asuncion Hannah May M. Besmonte Anareca B. Cabelida Marjeline. Clemente Cian Claire S. Cuenco Kiana Marie E. Dableo Erica C. Dakulan Guayne. Pameronag Micaela G. Layusa Alec Giselle A. Liarena Camille D. Magpale Maricel D. Morales Maribel L. Ocampo Rosel Ann G. Oliver Ana Marie G. Onya Joname B. Pesimo Geraldine. Pisiga Nicole Ann. Relosa Racheline L. At Rica Port Pluningni P. Marami pong salamat. Narito ang mga mag-aaral na tatawid sa mas mataas na antas mula sa pangkat Benevolence at ang kanilang gurong tagapayo, Ginang Catherine M. Gonzales. Isang karangalan ko pong pinakikilala sa inyo ang mga batang magsisipagtawid sa mas mataas na antas mula sa baitang 10 pangkat Benevolence. Mga lalaki, Almazan Robwell, Ayangko Urain M. Bayabay Renzo J. Canon Mark William R. Chavez John David B. De Leon Ryzen N. Encargues Joshua Genesis S. Genoveso Kristen. Gonzales Aaron S. Gruta John King H. Guevara John Christian G. Hernandez Kien Gabriel A. Mateo Reggie Joe. Mendoza Giovanni P. Pabia Junjun D. Pangbulan Lemuel B. Pecho John Lloyd M. Santos Jester M. Se Leonard. Tenorio Mark Paulo. Turing Mark James. At Villarta Ray Allen P. Mga babae, Arandilia Joanna Lay O. Armentia Kate S. Arnaiz Shamrin L. Ayapana Richel D. Bagasala Meryl Jasmine A. Bata Princess Anne H. Canales Crystal D. Cardose Karen. Cueto Juliana. De Lumen Joy Steve. Evangelista Fatima L. Siya ay nagkamit ng may karangalan.
Francisco Aileen, Galanida Maricel B, Genoveso Glyzel M, Lagahan Annalyn C, Lim Eileen S, Leong Jenny May G, Mangabat Lian A, Mantebojong Sara S, Marqueses Abigail A, Oliveros Jachel Grace A, Opeña Cherry Antoinette L, Palanya Gemma C, Panal Lovely Joy D, Ramiso Cherish May A, Sumadsad Kayla Marie G, at Tiberio Maria Julian. Marami pong salamat. Narito ang mga mag-aaral na tatawid sa mas mataas na antas mula sa pangkat Candor at ang kanilang gurong tagapayo, Ginoong John Carlo T. Rivera. Pagmamalaki kong ipinapakilala sa inyo ang mga mag-aaral na makisipagtawid sa mas mataas na antas mula sa pangkat Candor. Mga lalaki: Arroyo Patrick Luis, De La Cruz Arnold Q, Diego Erwin D, Domingo Norbert R, Donguines Julius M, Herrera John Ray M, Javier Mark Anthony, Ladra Ahmed Glizan, Lahara Albert Luis T, Lopez Sherwin Neil B, Morato Rogen Ashley S, Naire Roy C, Pahanstan Mark Jansen L, May Karangalan, Rosita Zachary Luis C, Shaw Kurt Angelo T, Simbulan John Cedric H, Kanyala Jonathan Z, Tonito Zer Icon M, Trazona Kelvin A, at Villanueva Rainiel D. Mga babae: Angeles Cheridane D, Apuntar Zyril Jean L, May Karangalan, Kaburan Mariel Ann C, Kadiang Bea May N, Dawan Kate Rosis P, Du Yasmin Tracy D, May Karangalan, Garcia Colleen Kate P, Honra Mary Faith S, May Karangalan, Likigan Jamie, Lirio Mary Jane B, Manzanero Shamara S, Mendoza Kimberly M, Vitalico Jelfa M, May Karangalan, Navarro Katrina N, Ortiz Ira Nicole B, Ondo Jessica P, Ray Irish May M, Rodriguez Bettina Chamel T, Ugalde Mary Joy D, at Villasor Apple S. Narito
narito ang mga mag-aaral na tatawid sa mas mataas na antas mula sa pangkat Courage at ang kanilang gurong tagapayo, Ginoong Philip P. Balangatan. Ikinalulugod kong batiin ang mga mag-aaral na aakyat sa susunod na antas mula sa baitang 10 pangkat Courage. Mga lalaki: Amil Eric B. Balana John Lloyd. Banut Justin O. Bisuela Aisenuel H. Kaagbay John Rafi. Concepcion Edvins P. Coronasyon John Carl G. Escueta Christian B. Go John Paul M. Gonzales LD Nashley V. Herrero Donald II R. May karangalan. Himor Jerry F. May karangalan. Haner John Romel D. Locrida Angelo E. Mejares Christian Don Alcira. Moron Dan Angelo B. Pecho Mark Angelo C. Prado Joven S. Ranyada Mark Joseph M. May karangalan. Tria Rafael James L. Valdez John Kervin I. Mga babae: Alcantara Leslie Ann C. Amper RB E. Banu Francine T. May karangalan. Bermas Myra B. Bourbon Maria Angela L. Bronzal Nodeline D. Buenaventura Angeline S. May karangalan. Colyantes Sharina Anjanel. De la Vega Maureen C. Domingo Atasha Beverly. May karangalan. Fernandez Maria Shaimi Dayan M. Henoveso Antoinette Leila I. Heramia Maria Princess Fiona H. Hoson Maria Juana B. Lestana Maylene. Lianto Asileia R. May karangalan.
Noguera Clarissa May E. Paroni Crystal Shane T. Serdan Mary Joy T. Soriano Merdic. Sumadsad Arashane P. Tuplano Angelica May F. Zulueta Mary Jane O. Binabati ko kayong lahat. Narito ang mga mag-aaral na tatawid sa mas mataas na antas mula sa pangkat Felicity at ang kanilang gurong tagapayo, Ginang Lourdes B. Kaligayahan. Isang karangalan ko pong ipinakilala ang mga batang magsisipagtawid sa mas mataas na antas mula sa baitang sa pangkat Felicity. Mga lalaki: Alvarez Mayberry P. Antoinette Ryan James O. Bercenas Giancarlo E. Caballero Calvin P. Chavez Bon Emerson P. Corsino Mark Angelo. De la Cruz John Raven P. Dichoso Eric Darrell C. Doria Sayron. Ebrada John Dewey. Evangelista John Matthew M. Ketape Russell U. Anoras Jared C. Magpantay Raymart J. Nazareno Andrew. Paginawan John Edward A. Pigaw Junel P. Recto Jesse C. Tolentino Jeffrey D. Torno John Angelo R. Valencia John Robert K. Yanga John Raymart J. Mga babae: Bismonte Queenie S. Blanca Roan Grace B. Karumpitas Babylin P. Pacto Rachel R. Fernandez Michelle. Galdones Jenna Ara M. Gaso Clarissa May P. Gobia Vanessa B. Javier Jessica P. Onya IBH. Pigaw Donicil M. Pisigan Kate Monique B. Samson Raven O. Tolentino Mary Rose. Trinidad Angeline M. Valdez Kathleen Ann B. Valencia Jenice Ara S. Maraming salamat po. Narito ang mga mag-aaral na tatawid sa mas mataas na antas mula sa pangkat Humility at ang kanilang gurong tagapayo, Binibining Harleen M. Reyes. Ikinararangal ko pong ipakilala ang mga batang magsisipagtawid sa mas mataas na antas, baitang 10 pangkat Humility, na may 25 lalaki at 25 babae, na may kabuang 50. Mga lalaki: Berna Strong Erickson A. Caballes Leonard D. Carlos Reg Maximus H. Centeno Mark Arsen C. Coquilla Raymond O. Dematira Vincent B. Du Luis Gabriel D. Labigan Daniel B. Lalap John Cedrix Christopher P. Lanto Paul Justin. Lat Yesu G. Makatigbak Axel. Madrid Melito A.
Manzanero Evander M. Mendoza Jevin P. Molinyawe Rodrigo II M. Nazareno Andre. Pesquesa John Aldrin E. Sabino Christian J. Trazona Calvin Klein P. Ursua Raven G. Valdez Mark Vincent I. Veresio Brian T. Villasanta Angelo R. Mga babae. Aguinaldo Clarence O. Andrada Cristiana Marie B. Angel Rezilian M. Arandia Clara L. Barceliano Jazel E. Basa Joanna Bianca V. Bolilan Meryl Rose U. Kabidog Jocelyn R. Caparas Ira B. Darila Jamaica June V. May karangalan. Encinares Wendy M. Galanida Marvic B. Hular Isabella C. Laurito John Lorin P. Lira Irish C. Opulencia Roneth Jasmine L. Pabanil Angelica D. Patica Angel P. Rodriguez Ronaline F. Season Shilame A. Soto Raya Lexine A. Tanaid Wendy Maris. Torres Maria Stephanie G. Villasanta Marie Antoinette R. Narito ang mga mag-aaral na tatawid sa mas mataas na antas mula sa pangkat Perseverance at ang kanilang gurong tagapayo, Ginang Jessica T. de las Llagas. Isang karangalan ko pong ipinakikilala ang mga bata magsisipagtawid sa mas mataas na antas mula sa Baitang 10 pangkat Perseverance. Mga lalaki. Abrigo Joshua P. Alcaraz Brent L. Araw Jonathan Harvey H. Banyas Vanjo E. Bellarmino Sean Paul C. Kais Aryan Ace E. Cardona Christian J. C. Cinco J. Ashley. Colo John Mark B. De Torres John Carlo P. Delgado Grovic M. May karangalan. Domingo Raymond. Facelo Mark Aaron Clyde C. Helilio Aaron V. Jeronimo Kurt Razel M. Lalap Renzel M. Lim John Clark C. Liapres Lawrence L. Magbohos Benedict O.
Magtangog John Christian M. Manzanero Edric M. Morris Nathan Angelo G. Nicholas John Lawrence O. May karangalan. Olivares Andre Rian O. Pantaleon Riven J. Paulino Kyle M. Payabyab Marik. Sarsa Eliseo Jr. T. Tamaras April Jan D. Vasquez Vinkeli P. Villaflores Ken E. Mga babae: Anisete Ginger M. May karangalan. Bernas Daniela Ira G. Bibit Aryan D. E. Bovier Inakilin B. Dogos Daisy Grace P. Garuela Maria K. Fatima. Malabriga Angel Joy M. Masiris Lian Joy R. Mercadejas Myla V. Miguel Princess Shelo P. Nicholas Cassandra O. Ocampo Paula Jean T. Ordenias Shane Ann B. Pinaglaw Jera May. Pitero Abigail Miles. Kiachon Althea S. Savilio Valerie Jane P. May karangalan. Valenzuela Eve Daniel P. Narito ang mga mag-aaral na tatawid sa mas mataas na antas mula sa pangkat erudite at ang kanilang gurong tagapayo, Binibining Mary Ann M. Macaranas. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ikinararangal ko pong ipakilala ang mga batang magsisipagtawid sa mas mataas na antas, baitang 10, pangkat erudite, na may 11 lalaki at 28 babae na may kabuuang 38 mga lalaki. Aurin John Kergy N. May karangalan. Kawil Ethan Louis B. May karangalan. Heron Carl Joven M. May karangalan. Glodo Arvin Leonard L. May karangalan. Laude Jim Lee S.
may karangalan. Lorera Ron J. Q, may karangalan. Miranda Earl Lian P, may karangalan. Pama Sir Lennon Luis S, may karangalan. Remedios Darwin U, may karangalan. Tahan Allen Justin R, may karangalan. Tolentino Ferdinand Paul Jan C, may karangalan. Mga babae: Alvarez Jackie Lou Q, may karangalan. Arabis Iris Jane P, may karangalan. Barsenal Mirasol L, may karangalan. Bulan Daniela Marie V, may karangalan. Bulanon Roma Amor J, may karangalan. Famoso Christine May R, may karangalan. Gado Maria Diana G, may karangalan. Garcia Lady Nadine T, may karangalan. Henobe Orid May Chen D, may karangalan. Lalap Kisha Kate C, may karangalan. Magaraw Mary Jane O, may karangalan. Mangubat Stephanie, may karangalan. Marquez MC Joy S, may karangalan. Mascareñas Dayan Carol M, may karangalan. Matalog Mariel M, may karangalan. Miliena Hasmin, may karangalan. Nova Amelia Joy M, may karangalan. Odihar Mariel Ann Lourdes D, may karangalan. Olasi Janine A, may karangalan. Piamonte Jonalyn P, may karangalan. Porto Caris Dana P, may karangalan. Rotasio Rose R, may karangalan. Ramilo Donna Bell E, may karangalan. Ramos Joanna Rose, may karangalan. Ricafort Babylin, may karangalan. San Jose Azel Joy M, may karangalan. Season Shakira Juliet M, may karangalan. Ating tunghayan ang awit ng mga nagsipagtawid sa mas mataas na antas, kalakip ang mga larawan na nagpapakita ng kanilang mga masasayang araw sa paaralan na mananatiling bahagi ng kanilang katauhan at babalik-balikan sa kanilang alaala pagdating ng panahon.
lahat. Paalam sa ating huling sayaw, may dulo pala ang langit. Kaya't sabay tayong bibitaw sa ating huling sayaw. Di na malayan na, malalim na ang gabi, pero ayoko sanang magmadali. Kay tamis, kay sarap, ngunit ito na ang huli. Kailangan na yata nating umuwi. Hawakan mo aking kamay bago tayo maghiwalay. At lahat ibibigay, lahat-lahat. Paalam sa ating huling sayaw, may dulo pala ang langit. Kaya't sabay tayong bibitaw sa ating huling sayaw. Paalam sa ating huling sayaw, may dulo pala ang langit. Kaya't sabay tayong bibitaw sa ating huling sayaw. Paalam sa ating huling sayaw, may dulo pala ang langit. Kaya't sabay tayong bibitaw sa ating huling sayaw. Para sa pangwakas na pananalita, pakinggan natin ang ulong guro sa matematika, Ginoong Crisostomo B. Canon. Lubos ang aming pagbati at pasalamat sa mga batang nagsipagtawid sa mas mataas na antas ng edukasyon. Higit lalo sa kanilang mga magulang na nagsumikap na hindi napagod at hindi mapapagod para sa pag-abot ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ganoon din ang aming pasalamat sa lahat ng guro na umagapay at naging pangalawang magulang sa mga batang nagsipagtawid. Iba man ang paraan ngayon para ipagmalaki at ipakilala ang naging tagumpay at pagsumikap nila, pero hindi magiging iba ang ngiti at saya na binahagi nyo sa puso ng mga magulang at mga guro nyo. Nawa, mga bata, ay ipagpatuloy nyo ang pag-abot sa inyong mga pangarap. May mga hamon sa pag-abot nito, pero hindi mahirap basta kasama nyo ang Diyos sa inyong pangarap. Laging magpasalamat. Hanggat namin ang inyong tagumpay,
sa mga sunod na hamon ng buhay. Maraming salamat at binabati namin kayo. Here come bad news talking this. Can't run. That's what you want to do. Sa ngalan ng aming punong guro, mga ulong guro, at lahat ng guro at mga kawani na bumubuo sa Calamba Integrated School, ito po ang tagapagpadaloy ng palatuntunan, Ginang Grace A. Paulino. Congratulations, Grade 10 completers! Hangad namin